Welcome back mga kasabong. Ilalatag na natin ang day 5. Doon sa mga nainip na, pamanin kung medyo tumatagal tayo. Sabi nga, pagka may tiyaga, may nilaga. Eto, no, mga naka-precon, napili ko na. Sila na yung malapit ipasok sa conditioning. Kaya yan, namimili na tayo. Siguro makakapili tayo rito kahit mga 10. Mga nasa 30 kasi to eh. Yung iba medyo malaki pa ang katawan, yung iba naman kulang, kaya kailangan itama natin. Ito yung mga hindi consistent gaano ang laro before. Nung gumulang ng konti, ayan na, mainam na. At ito rin, nung una hindi consistent ang laro eh. Ngayon maganda na, alas na. Kaya baka ipasok na rin natin yan. Sa mga bago sa aking channel, paki-subscribe na ho, paki-like and share. At kung maaari, baka pwedeng wag na nating skip ang mga ads bilang suporta na rin. Suportahan na lang ho tayo. Ngayon, kung gusto ninyong malaman na ang day 5, tara, samahan nyo ako. Day 1, nagdiklag, deworm, at kung ano pa. Tapos day 2, day 3, may mga workout nandyan. Pagkatapos, nag-bacterial flushing pa tayo, and then nagbigay tayo ng injectable vitamins. Kung ano yun, no? Kung yung ginagamit yung injectable vitamins, okay yan, no? Wala namang problema dyan. Hindi yung lahat ng samin kong gamot, kung meron namang katumbas dyan sa inyo na ginagamit naman ninyo previously, yun na lang, no? Ang importante naman dito yung sistema, no? Kasi yung iba, although marunong, kaya lang yung sistema, napapansin ko, may mga tinatanong na nagko-condition na sila, naglalaban na sila, pero ngayon lang nila nakikita, no? Kung ganito pala kahirap, hindi pala ganun kadali mag-kondisyon. So, alas 4 ng umaga, sa totoo lang, hindi ko dapat gawin to na gumising ng maaga. Ngayon, dahil sa inyo, sa mga newbie, ginagawa ko gumising ng maaga. Para kasi, mahirap yung tuturo ko lang eh, dahil sa kasabihin ko lang, maganda yung nakikita nyo ginagawa ko, no? Ngayon, eto, kanina, tayo, inilagay natin ang manok sa kahon, pagkagising na ng 4, no, at least 5 to 10 minutes na ilagay natin sa kahon, no, in derby box, para at least masanay sila. No, hindi naman natin araw-araw gagawin to eh. Medyo may ilang araw lang, no, na para endorse na sa kanila yung kahon. And then after that, after natin ilagay sa kahon, syempre, inilagay ko sa resting cage, no, yung kulungan, no, na pahingahan, na dinadala natin sa sabungan. Para nasasanay na rin ng manok, at least 10 minutes, no, nandiyan, nakapahinga sila. Pagkatapos, after 10 minutes, ilalabas na natin, pailawan na natin. Inayang ko muna mag-adjust ang manok sa ilaw, no, kasi yung galing sila sa dilim, madilim, alas 4 madaling araw, tulog sila, pagising sila. And then, pagka inaano nyo sa ilaw, mabibigla, mahirap pag-alawin agad. Kaya, although gising na ang manok nun, no, kaya lang mas maganda hayaan mo muna mag-adjust para makita mo yung full potential, no, sa galaw niya, kung talagang maayos. And then, kapag nakapag-adjust na, ayun na, back to normal tayo, no. Umpisahan na natin dyan yung palalakarin muna natin para masanay siya, mapamiliarize siya rin sa gradas. Para pagdating sa sabungan, sanay na sa gradas ang manok. Kasi alam naman natin lahat, kahit yung mga veteran, tinuro yan, no, na ang manok talagang, territorial yan, no. So ngayon, hindi nasanay na, medyo pakadam natin, okay na. Ayan, dyan tayo nag-umpisa uli ng kahig. Yung kahig natin, hawak natin sa buntot, pero hindi yung tinutulak natin paabante. Hindi naman na pinipigil. Kung umihila siya, ayan mo siya. Yun ang binabantayan natin, no. Pag kinakahig natin, binabantayan natin yung kumakamot, no, yung pagkamot niya. Mas maganda sa manok yung pagkamot, yung medyo yung kalmado, no, kalmado, pero talagang hindi yung nagwawala, lumilipad ang pakpak, no, medyo hindi pa siya relax, no. Mas magandang manok na medyo relax. Nakikita natin na kalmado, yun yung medyo sharp, no, kung tawagin, sharp na sila pag gano'n. So, pag nagawa na natin yun, yung kahig, medyo paramdaman natin, kung medyo hiningal na ang manok, medyo hinto muna natin. Sa stag, huwag masyado, no, kasi ang stag, medyo bata pa yan, malalambot pa ang mga buto niyan, no. Minsan, pag napuwersa sila, nagkakaroon ng muscle bound, no, hindi katulad ng mga magugulang na manok. Sanay yan. Pero sa stag, hindi kailangan ng hard work, no, na although ginagawa yan, pero hindi dapat sagad. Dahil baka imbis na umayos ang kalagayan ng stag at natin training natin, baka masira. Then after that, nagsampi tayo, no. Nung unang araw, sabi ko at least 3, siguro mga 1, 2. Ngayon, kaninang daling araw, sinampi natin hanggang 3, no.
Pagkatapos, pinahinga na natin, no, as usual, hugas ng paa, spray ng konti sa mukha, tsaka sa puwet, no, bandang puwet, tsaka kilikili. Pagkatapos balik dun sa TP, nagpakain tayo, no. Siya nga pala, no, ang feeding ko kasi isa, no, wet feeding ako, no, nakababad ang grains. Yung high protein, no, alam niyo naman, yung mga endorser na feeds kasi mayroon mag-endorse no, kahit ano pwede dyan doon sa mga high protein, no, yung mga pang conditioning pala sila, no. Ang talagang binibigay ko dyan 50-50, no, nakababad, tansyado ko na yung bababad ko siyempre yung binabad kong grains bubuka yan, magdo-double yan. Hindi, pag tinakal, alam ko na yung pellet nilalagay ko. And then aside from that, kahapon nagbigay na tayo ng probiotics, di ba? Kasi nung day 1, day 2, no, day 3 hindi tayo nagbigay kasi nga sinabay na natin bacterial flushing after ng deworm, dilaws, declag, no, declag kasi baka may nasugat sa loob ng lalamunan, no, may infection. Binigyan na natin sa 3 araw. And then nung pangatlong araw, day 3 ng gabi, no. Tapos sa kahapon nagbigay tayo ng Ball Plus KQ, no. As I said, no, para at least yung lahat ng mga nutrients, lahat ng sustansya i-absorb ng katawan nila, no. Yung ratio ko sa grains 50-50, no, yung first week ko, no. And then tinataas ko ng konti yan after second week, nagiging 60-40 na, no. 69 grains, 40 na lang yung pellet ko, no. Bumababa ako sa pellet, di ako tumataas, no. Tapos maintain yun, nagdire-diretso na yun, no. Dire-diretso na yun. Pagkatapos ganito, no, naglalagay ako ng yogurt, no, sa patoka ko, no. Inhalo ko ng yogurt yan. Yung isang set nila na yung lalagyan, 2 kutsarang yogurt yan. And then meron ding gatas ng isang yung takalan. Nahalo ko yan dyan, minimix ko yan bukod sa mga additional supplement, no, na nilalagay ko sa patoka, no, wheat germ, which is yan, mga 2 kutsara, no, nilalagyan ko rin yan. And then minimix yan, no. And then meron din akong yung egg white, no, egg white. Itong mga sinasabi kong supplement, ibinibigay ko na yan during pre-con, unti-unti, no. Kasi mahirap yung during conditioning, bibigay mo, mabibigla yan. Anything na biglang binalitan mo, binago mo, stress sa manok, imbis na makabuti, makakasama. Yung system ko, no. Although syempre magbabago tayo pag malapit na yung laban tsaka yung pointing natin. Although ang pointing feeds ko, kung ano yung pinakakain ko sa manok ko, yun din, doon din ang gagaling ang pointing feeds ko. Kayo, kung gumagamit kayo ng kanin, rice, walang problema yan. Huwag niyong baguhin. Tignan nyo lang kung may mapupulot kayo sa tinuturo ko. Hindi ko sinasabing gayaan nyo eksakto kung ano yung ginagawa ko. Ang gusto ko lang, kasi maraming nagtatanong, although nagkukondisyon sila, nagpapanalo naman, gusto pala improve. Even me, no, nanonood ako ng yung mga nagtuturo, no, tinitignan ko, may mapupulot ako. Ganyan ang sabong, continuous learning. So, ito na yung manok. Day 5, no, lagay ko na dyan sa limber muna, no, at least mga 30 minutes, no, nandyan siya. Pagkatapos, ito na yung natural testosterone sasama natin, no. Lalagyan natin siya ng inahin. Ito na. Nakikita pa lang yan. Diba? Kasi natural instinct na manok yun. Nakikita niya, no, na pagkalalaki niya. Macho. Lagay natin. Hindi mo kailangan matagal ito. Magpaupo nito, mas maganda kasi yung ito, no? Ilagay na natin sa kanya para at least medyo total, hindi naman lagi siya may nakikita ngayon, no? Para lang mag-ising ang mga natutulog na ugat. Ayan, sinasama natin sa sistema yan. Pero hindi dat matagal, tsaka katulad nyo, di ba, inahabol na kanina, hindi umupo hindi umupo. Kasi hindi pa ready siguro, no? Baka masira lang yung pakpak. Mas maganda kung pipiliin niyo. Napili ko kasi hindi pa rin nagpapaupo. Ayan, nakita nyo, ganyan, no?
medyo nabubuhay ang yan. Pagkatapos, ang mga supplement ko sa hapon, wala na lahat yan. Ngayon, nagbigay ako ng multivitamin sa tubig. Wala mo ng probiotics. Since meron naman probiotics, yung yogurt, no? Yogurt, regular ko yan. Even sa pointing ko, kasama sa pointing ko yung yogurt, no? And then, di-discuss natin yung pagkadalo sa pointing. Ayan na, no? Yan lang ang dinagdag natin. Tapos yung something natin, kung kahapon, sinabi ko ang tatlo, mas maaari, mas maganda kung sa umpisa, isa, dalawa. And then yung tatlo. No? Dahil kasi bukas, iba na magiging na natin. Ngayon day 6, iba na, may mababago, no? Kasi malapit na tayo mag-spar eh. No? Magbibitaw tayo, di ba? Kailangan, yan daw natin din. So, nagawa na natin, umisinta na alas 4. Hindi, yung mga, kasi kaya alas 4 kami gumigising, pag mga derby, marami kami hinahanda. Yung mga isa, dalawa lang ang manok, hindi naman kailangan ganun kaaga, no? As much possible, pero paminsan-minsan siguro, kasi ang manok gumagalaw ng gusto pag madaling araw, tsaka sila nakatulog, nakapagpahinga na maayos. Sa sigong gabi, nakakain sila ng hapon, may laman eh. Mas maganda sa umaga, paubos na yung laman, no? Kaya doon nag-workout para hindi, baka may dumating point na gabi tayo magpagalaw, napakain natin ng tapos hindi magtunaw. Yun naman yung natin, yung point natin. Ayan na yung ganyan. Pagkatapos niyan, medyo imas-imasin ng konti, balik ulit sa cord. Ang stag, gaya ng sabi ko, wag masyadong batak, no, sa training. Ayun, wag masyadong baka na sobrang kahit, ngal na, no. Ingal na sa bitaw, importante sa bitaw, pero kung mapapansin niyo karamihan ng video ko, no, ang bilis, no, sabi na ba ba't bitin? Hindi, wag natin sanayin sa matagal. Pag sinanay natin sa matagal ng spar, natututong kumapit ng manok. Tsaka importante naman sa sparring, dilitin na natin dyan yung first and second buckle. Kung pinapasok nila yung paa nila. Dahil kasi sa talim ng tari ngayon, pag kayo pinapasok, kahit isang buckle lang sa angatan, tapos na. No? Kaya hindi natin kailangan patagalin, pabawiin pa. Tsaka, kung natalo siya sa bitawan, bumawi na lang susunod na bitaw. No? Baka doon makabawi na. Sandali. Kwento na lang. Medyo ayaw magpaupo na yun, although pulang-pula na ang mukha niya, no? Parang nainis ako sa'yo, ayaw magpaupo. Ang ganda ang katawan nito. Ayan o, ayan, ganyan skin. Wala pa akong gamot yan. No, ayan, yan ang pula ng mukha. Pagka ginamot pa pinaliguan, no? Ano pa lang to, nasa full end pa lang pala to. Kaya siguro ay pa magpaupo. Ulitin ko, no, dun sa mga nagtatanong, sa mga nag-PPM, no, please, panoorin na lang ninyo, basahin ninyo from day 1 hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy lang tayo, no. Dun sa mga baguhan, ito yung mapapayo ko, no. Wala hong manok na magiging magaling o magiging super ang laro dahil lang sa training regimen, vitamins, at mga supplement na ibinibigay at ituturo ng mga marunong sa inyo. Nag-umpisa no, ang lahat kung ang isang mananabong ay Vatican breeder na tested na niya. Kasi karamihan sa atin, even me, nag-umpisa ako sa mga panlaban ko, binibili ko lang. Tignan natin yung potential. Ano ba yung potential? Binabato ang kaliwang paa diretso sa kalaban. Walang manok na mahina nagagaling dahil sa training, no? Once na yan inispar ninyo, isa, dalawa, tatlo, talagang mahina, wala na ho yan. Huwag na kayo magbaka sakali na sa topada nyo ilalaban, iba na ho labanan ngayon. Ulitin ko hindi ho mapapagaling ng mga any vitamins, any training ang manok na mahina. Not necessarily mahina ang katawan, I mean mahina sa away, no? Mahina sa spar. At ang magaling na manok, makikita agad ninyo sa unang spar pa lang. Kahit sanino mo siya bitaw, no? Nakakapag-adjust-adjust. Possible na talunin siya sa unang bitawan, pero makikita mo may potential, no? Yun yung ibig ko sabihin. Kaya
baka sabihin, ito na, ginawa ko na lahat, binigyan ko ng vitamins, nag-inject pa pampatibay eh. Hindi ho, ang tibay ho, una-una kung paano mo pinalaki, no? Siyempre, yung binili natin, dito lang kung paano pinalaki. At however, siyempre, mararamdaman naman natin yan, naayos naman yan through proper care do sa manok at kung paano natin kondisyon tinanda. Well, ito yung day 5 natin, maliwanag natin, nuloy lang natin yung sa ginawa natin ng kahapon, no? At dinagdagan natin, binigyan natin siya ng inahin at pinakita lang natin para tumaas ang testosterone level. Ngayon, mamayang gabi di pa kakain ko ng hapon. Mamayang gabi bibigyan ko siya ng red gel, no? Kasi yung red gel gagamitin natin yan dun sa last 4 days, no? Gagamitin natin yan. Siguro alam niyo naman kung ano yung red gel, no? Di sa mga di nakakalam, yan, pampataas ng testosterone level, tas may mga vitamins yan, no? Mga ginseng, etc. No? Ano pa man, red gel, no? Susubo natin mamayang gabi. So, do your homeworks, no? Hindi ko sinasabing baguhin ninyo yung regimen ninyo, conditioning style ninyo. Dun sa mga nagtanong nga sa akin, kaya ningi ko yung mga kung ano yung ginagawa ninyo, paano kayo naglaban, feeding, kung ilang taon na kayo may experience sa paghahanda ng manok. Kasi para malaman ko, pag tinatanong ko rin sa inyo kung ano bang record ninyo, para malaman ko kung paano adjustment, no? Hindi ko tabaguhin yung mga conditioning method ninyo. Panoorin ninyo itong tinuturo ko, and then mag-adjust kayo na naayon at huwag ninyong gayahin ng kopyang-kopya. Wag na wag, dahil magkaiba tayo ng lugar, possible lahat ng ina-apply kong medicine, gamot, pagkain, bla 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 is wala sa inyo. Magkaiba tayo ng supplier, magkaiba yung supply sa inyo, magkaiba yung supply sa akin, iba yung available din sa inyo. Kung saan kayo nagpapanalo, yun ang sundin ninyo. Kung panonoorin at yung tuturo ko, kung pulutin lang ninyo yung sa tingin ninyo makakatulong sa inyo. Yung mga hindi, okay lang. Kahit di nyo gayahin, kahit di nyo pulutin. Basta pag-ipon-ipunin ninyo yung magaganda sa mga newbie, ganun din. No, lahat ng mga nagtuturo, nag-share ng knowledge, pagsama-sama lang ninyo hanggang sa makabuo kayo ng sarili nyong sistema. Kasi, although nagtuturo ko ngayon, nagsasalta ko rito, mayroong pagkakataon minsan na ituro ko. Pagdating ng bangko kondisyon ko, nag-iiba eh. Depende kasi sa ginagawa ng manok. Kaya, alam mo, napaka-inam talaga na ang conditioning hanggang sa pointing, hanggang sa laban. Matutunan na isang baguhan at magmamano kahit yung mga veterans, yung actual. And then, kung di man kayo makakasama doon sa mga naghahanda ng manok ng actual na talagang marunong, matututunan nyo rin yan pagdating ng araw. Basta kailangan lagi lang open ng mind nyo, open-minded kayo, no? Do your homework. That's it. Good luck. Okay na. Okay, bye.